Kahit ko kayo magtanim ng ampalayang Iloko, ito yung ampalaya na ganyan lang ang haba, pero lumalaki siya. Parang mahigit na apat siguro ito, 1 kilo na rin o 5. At ang maganda dito, mahaba yung kanyang buhay. Kasi yung kalimitang ampalaya ngayon, pagbunga ng pagpitasong gayon ay patay na siya. Hindi ko mahaba. Ito ay na halos namatay na at matanda na ay nung akin uling diligin ay sumuloy uli ng maganda. Ito ay pangalawang lago niya. At tingnan niyo ang dahon, napakalago. Hindi ito nakaranas ang spray, o hindi ko ito in-spray. Ang ampalayang Iloko ay lumalago kahit hindi mo gamitan ng chemical. Dinidilig ko lang yan ng animal manure. At yan, napaganda natin. Ito'y dati ko, payat na. Magandang nawalan ng dahon, Pero nang madilig uli, ay gumanda at marami na dito nakuha. At least yung mga kanya, kaya nilalagay namin ng plastic, ay tinutusok din. Kukuhain na natin at may ilan ng buto. Ito'y bukas ay baka hinog na, Sige, 2. Marami na kami nakuha dito at mahaba pa yung kanyang buhay. Kaya sabi ko, mag-iipon tayo ng buto na pantanim dahil talagang ito ang dapat itanim sa panahon ngayon. Napakamahal ng chemicals, napakamahal ng mga pambumba. Ay ito'y dilig-diligin lang yan ng mga pinagbabara ng gulay, pinaghugasan ng isda, ng karne, ay gaganda na kahit walang mga chemical kayong ilagay. Mahaba ang kanyang buhay, duble o halos triple kaysa doon sa karaniwang ampalaya. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wilde, si Pastor Vito.